I'm Vincent Judor, the owner of Vincent po. And this is my I'm wife. Siti Apsaria Bacon Didor. I'm the managing partner and marketing of Vincent. It started way back 2018. Nagsimula kami as nagko-customize kami ng cakes. We do dessert tables. More on pastries talaga. And nag-start Around pandemic. Around pandemic, nagkaroon ako idea na parang gusto ko mag-sell ng coffee bean, maging supplier. Pero wala pa kaming medyo tight pa yung Enough budget. capital. Walang capital. So since marunong kami may background kami sa mga pastries, nung kinasal yung sister niya, nag-try kami mag-booth ng coffee booth. Nag-try kami doon and ang dami naming good feedback na na-receive na tinatanong kung meron kaming physical shop, ganyan. So, ayun na yung nag-push sa amin na why not i-try namin na mag-coffee shop. Yun, may friend kasi kami na meron siyang background sa pagiging barista. More than 5 years na siya nagbabarista. So, tinulungan niya kami na mag-come up sa Vincent. Challenges in terms of financial talaga. Number one is we don't have enough capital during that time. So, ang una naming ginawang solution for that is we ask for a bank loan to start yung Vincent talaga. And then, number two, support from the family financially. And like this, for our store, itong store mismo namin, yung parents ko kasi, itong buong store is, siya po yung nag-rent. So, she offered us, why not dito muna kami mag-start para habang nag-start pa lang kami, yung expenses namin is hindi ganun pa kalaki kasi shoulder off pa muna niya yung rental for that period. And then, yung pangatlo siguro is, actually ngayon, yung current struggles namin is there are coffee shops na sobrang dami na. So, yung competitiveness ng business itself, sobrang laki kasi like, ang daming pop-up na nag-aano ngayon. So, ang ginagawa namin is to come up for more ideas and yung uniqueness ng mismong Vincent namin. What is our purpose? What is our values? And how do we use it in collaborating with the local government, the other private organizations, yan, and other community like the PLCC. For the finance, siguro sa amin is the right way how to handle the finances. Kasi before parang Business and personal. Like Mix being kasi as before, small business owner kasi, hindi mo nakikita eh. Ang idea kasi ng business owners, in general siguro to nararanasan ng iba karamihan talaga na kapag nandiyan yung pera, akala mo pera mo na siya. Right? So, ikaw kapag may expenses ka lang sa store, kukuhain mong ganon. Nakakala mo yun ang expense ng store. But behind that, meron pa siyang mga mas malalim pa na kailangan mong bayaran like the taxes, na hindi naman yan, schedule siya eh, na kailangan mong babayaran mo pa siya. Pero ikaw as business owner, since may pera ka on that day, akala mo yun na yung kita mo, yun na yung income mo sa sarili mo. So nagagamit mo siya into personal expense. And for the marami nang nagtatayong coffee shop, So, sa coffee shop ngayon kasi, sa amin, before siguro na mga una namin, mako-consider namin siya as competitor. Pero right now kasi, nakikita na namin siya as, parang kami, before na nag-start kami, they are just parang testing the water na eto ba yung kaya namin or magiging source of income namin. Kasi, passion ba talaga siya? Passion ba siya talaga? And, or sumasabay lang sa hype? Oo, Parang sumasabay ganun. sa hype, ganyan. Iba kasi yung talagang nakikita mo yung negosyo mo as for long term. Kasi ngayon, experience namin, maraming nagbukas dito sa area namin. Pero, nagsarado rin sila. And kami naiwan, stable pa rin kami. So,
doon namin na-realize na it doesn't mean na nag-open sila, maapektuhan na kasi we also have our own target market and regular customers as well. Worker smarter. Teka lang. Paano ba? Maano? Worker smarter, siguro how you will balance your work. Like for example, sa amin kasi, I will handle the finances and he will handle the operations. Ayan. So division of work and then hindi mawawala din yung time for the family. Yes, importante talaga. Family health and yung pag-rest talaga ng katawan natin. And also, delegate tasks dun sa mga employees mo kasi you are nurturing them to be leaders din, di ba? Na pang long term din na sila na may mag-lead ng company mo in the near future. Lesson. Ako kasi sa amin, we do have yung credit card. Na, noong mga kapanahunan kasi ni Vincent, since nag-loan kami sa bank, they also offer us the credit card. So, sa amin nun, ang credit card is parang, akala namin, fund na namin siya. So, ang nangyari nun is nag-excess kami sa pag-swipe. So, ngayon, yun yung biggest namin na... Biggest lesson. Yes, and parang Yes, opener regret. namin. Oo. Eye-opener namin na kailangan mong mag-manage ng pera and you should be knowledgeable sa finances mo talaga as business owner. Yun, siguro yun. Up until now kasi nag-move forward, ay nag-aano pa kami, paano ba? Parang nasa period pa kami ng nag-a-adjust pa. Yun, kasi hinahabol pa namin siya hinahabol pa namin siya up until now. So, siguro sa stable kasi ng business, si Vincent yun, sobrang laki ng income namin before. So, parang sa amin na, may pinagkukuhaan kami ng pera. Ayun, may Ganyan. ganun. Pero hindi kasi laging panalo yung may kita ka. There are times na mababa yung benta mo. So, nag-aabono ka pa. So, yun. Ngayon, sobrang importante talaga. Doon ako, like, yun nga, one thing kaya ako natuto pagdating sa numbers talaga is through webinars na mga na-attendan ko. Yun, especially with the Findo, nakapag-attend ako with the Findo. So, doon ako namulat kung ano yung proper term, proper ways, paano ko ba matatrack yung pagkakaiba ng personal expense, business expense, and how will I come up doon sa talagang sinasabi kong kita ko na. Hindi lang yung sales kasi magkaiba pala si sales revenue, and si gross income. So, that's very important pala talaga. Ikaw, for you. One thing na alam ko na dapat, finish ko na nalaman ko na. Nalaman mo na. Sa ngayon kasi, ang pinaka, yung tamang paghawak ng pera Wala kasi tayong knowledge ng before So, talagang may mga times na happy-go-lucky lang. Kung ano lang sige lang. Hanggang sa pagdating sa dulo, kapos na pala ako. Meron na pala akong mga dapat bayaran na din na mabayaran. Ayun, sa akin Sa akin personally siguro is yung delegation of work. Kasi lately ko na lang siya na-realize na akala ko, porkat alam ko na lahat, I can do everything in the same time. So, ngayon, naging lesson ko na siya na sa husband kasi sabi ko na, you will handle all the operations concerns. I will handle all the back office concerns. Para hindi na ako yung sobrang nag-iisip pa sa numbers na nga and marketing, tapos isipin pa yung operations. So, yun na yung naging namin. Nagkaroon kami ng delegation of work. So, sana pala natutunan ko na gano'n, na hindi porket business owner ka. Yes, you should know the flow and all, ganyan, your product, ganyan. Pero, yung ikaw mismo yung gagawa lahat. Diba? So, yun. In order for you to grow kasi, kung yun ang ini-aim mo, kailangan mo mag-delegate ng task.
For me, siguro ang advice ko sa akin noon is kailangan pala tutukan mo rin yung business mo. Hindi ka kasi before we have two baristas. So before we have two baristas and parang medyo Kampante. nakampante ako na may tumitingin naman sa business namin, ganun. So parang nawala ako sa sa spotlight ng Vincent. So hinayaan ko sila na mag-manage na mali pala. Kailangan kahit ako habang sila nagmamanage, minamanage din ako rin, nagmamanage din sa business namin. Nag-oversee. Oo. Nag-oversee. Ganun pala dapat. So ayun, yun yung aking advice sa aking self. Ako siguro, kung ibabalik ko yung sarili ko, 5 years before, mga 2018, ganyan. Ang sabihin ko lang sa sarili ko na parang trust your instinct na tama yung ginagawa mo. Nasa tamang path ka. Kasi there's a bigger picture waiting for you 5 years from now. So, ikaw muna. Ako siguro ang pwede ko ma-advise sa kanila is number 1, before you start the business, you should know kumbaga kung sino talaga yung pinaka-target market mo. Look at your business or your idea in a long term. Hindi lang siya yung pang short term. In order for you to set yung ang tawag niyan, mas maganda kasi may plano ka. Like, 2 years from now, my business will have 2 branches. 4 years from now, I will have multiple branches all over Philippines. So yon, iset mo yon, and number 3 siguro talaga is know yung figures. Maging knowledgeable ka, hindi porket may mga, sabihin natin may mga nakukuha tayong iba mga services, like for example, the external accounting, kailangan alam mo pa rin kung ano yung status ng business mo, ano ang kailangan mo talagang finances. Like for example, sa mga taxes na yan, yun siguro. Maraming pa pala. Oo, marami pang from accounting to product development to marketing, and of course, pinaka-importante yung sales natin. And also, kung ano ang magiging purpose ng business. Yun. Tawa? For me naman, siguro, bago mag-open ng isang business, kailangan bawat ano talaga aralin eh. Hindi siya porket, for example, trend siya, sasabay ka. Hindi dapat gano'n. So, ikaw, kung ano yung tatayo mong business, dapat, ayun yung passion mo. Ayun yung mahahanap mo na, masasabi mo na, ay, ito yung gusto kong negosyo. Hindi yung gusto mo lang siya kasi trending siya. Parang gano'n.